We are studying ito pong 1 Corinthians chapter 6 verse number 3, where the Bible says, "Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life?" Ayan po ang ating topic this morning. Good morning, good evening, good afternoon sa mga nasa followers natin sa YouTube natin, mga kapatid. Ano po? Okay, at ang channel po nito, we are dedicated in studying the veracity of the scripture. That means we apply the eclectic principle of studying the Word of God. This study is not regulated by any system of faith, but we dwell mainly dito po sa statement, mere statement ng salita ng Panginoon. Ano po? At yan ang ating primary principles in observing this way of study. Ano po? So we are studying ito pong first Corinthians chapter 6 verse number 3, wherein the Apostle Paul is talking about judging of angels. Binabanggit po dyan, mga kapatid. Ano po? Anyway, again din sa mga kapatiran natin sa messenger, ipo-project ko yung ating screen para intindihan nyo po, makita nyo po yung ating mga pinapag-aralan. Ano po? Okay, so yan, po-project natin ang ating Bible. Ayan, ano po? So mga nasa messenger, 1 Corinthians chapter 6 verse number 3. Opo. So yan ang ating topic ngayon, judging of angels. Ano ba itong binabanggit ni Apostle Paul? Anyway, welcome natin yung mga kapatiran natin na batiin mo natin yung nasa messenger. Ano po? At naka-online sila as far as sa Bigan. Hindi nga lang naka-join yung taga-Abra pa dahil wala siguro silang signal. Kanina pang tinatawagan, napuputol. Wala silang load, ibig sabihin. Ganun din mga kapatiran natin sa Kainta, mga kasamaan natin sa kabilang barangay, sa barangay Putat, dito po sa Nasugbu. Ano po? Okay, at si Twila ay nandoon sa Lemery, Batangas. Nasa Lemery siya. Ano po? At may pasok siya at naka-online siya, nakikinig siya sa atin ngayong umaga. Ganon din si Pijoy, nasa Cavite at may pasok siya. Ano po? Simulan ng kanilang pasok. Anyway, ito pong isa pang kapatiran natin. Si Brother Cesar, nandito pala si Brother Cesar. Good morning, Brother Cesar. Salamat at naka-join ka naman sa ating online service. Okay. Nawa itong pag-aaral natin ay magdudulot ng lakas ng ating pananampalataya ngayong umaga. So, let's go to the lesson of judging of angels na binabanggit ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6. At nabasa natin dito verse number 3. Okay. Again, where the Apostle Paul says, "Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life?" Binabanggit po dyan ni Apostle Paul. Last Sunday, we have studied ito pong mga particulars po pagdating po dito sa mga angelic beings. Ano po? But itong katanungan natin ngayong umaga,
where did the Apostle Paul get his base his theology, his doctrine when he basa natin dito, chapter 6 verse number 3 ng 1 Corinthians, where he is insinuating that we, the believers, shall judge angels. Sabi niya po diyan, mga kapatid, ano po. Okay, so isang katanungan natin, saan niya ibinase itong kanyang statement na ito? Yan ang ating mapapag-aralan ngayong umaga, ano po. So, meron po tayong if you will look at sa ating chart natin, the chart natin, makikita natin diyan yung flow ng ating lesson, ano po. Okay, saan na ba yung chart natin? Ito. Kung kita nyo sa ating mga nasa messenger, kung saan na makita nyo din, ano po. Okay. Madali lang at baguhin ko yung share screen ko para natin the second screen, ano po. Yan. Okay. So, yan. Para makakita na nasa messenger. So, kung titignan natin yung ating chart, ito yung flow ng discussion natin ngayong umaga, ano po. Okay? So, meron tayong chart diyan. Ano po. At we will dwell maraming particulars po nito when we talk about judging of angels, ano po. When we talk about judging the angels, ay marami po tayong pupuntahan dito, ano po, na mga verses to know for sure kung ano ba sinasabi ni Apostle Paul that the believers will judge angels, ano po. So, okay. So, again, this study will employ a direct connection po sa salita ng Panginoon. So, we require na sa mga nasa YouTube channel po natin and even sa ibang platform, when you listen or watch itong mga videos natin sa YouTube, be sure to have your Bible with you para maintindihan na maayos kung ano itong mga binabanggit ho natin dito sa lesson po natin, ano po. Not only in this lesson but all of our lessons sa YouTube channel natin. Mahirap po makinig doon, no? Maantok ka o kung wala kang sort of interest sa topic. So better ay hawak-hawak nyo ang inyong Bibles, ano po. Any version for that matter, dahil itong study natin is an eclectic study of the scripture. That means we employ ito pong recently collated na 5,400 variants of the New Testament alone, ano po. So malalaman natin ano exact meaning ng mga statement ng salita ng Panginoon, ano po. Okay, so we will go first, ano po, ito pong judging of angels. We will go first dito po sa Deuteronomy 32. Sa Deuteronomy 32, makikita po natin ito pong worldview na binabanggit ng salita ng Panginoon, ano po, sa chapter 32 ng Deuteronomy. Okay, so if you have your Bibles, go there sa Deuteronomy 32 at verse number 7, particularly 7, 8, and 9. Ano po? Ayan, sa ating sa Bible, Deuteronomy 32, 7, 8, and 9 also, kasama po diyan, ano po. Okay? So, kung kayo po ay meron kayong screen, ay makikita nyo naman sa inyong screen. Where the Bible says, dito po na
Remember the days of old. Sabi po diyan, ano po? Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee, thy elders, and they will tell thee. So, Moses is taking us back as far as nung binanggit niya po itong remember the days of old. Kailan ito nangyari? The Moses is taking us back as far as the early chapters of Genesis. Ano po? Okay? So, yan ang scope ng ating pag-aaral para malaman ho natin ano binabanggit dito. Ano po? Verse 8. When the Most High divided the nations their inheritance. So ito po yung days of old na binabanggit sa verse 7. We will go back to the time when the Most High divided the nations their inheritance. Sabi po diyan sa verse number 8. Okay? And also when he separated the sons of Adam. That is synonymous statement sa first statement niya when he said, when God divided the nations their inheritance, that is the land. Okay? And when he separated the sons of Adam, that is talking about the people having their inheritance. Ano po? Meron silang lupa na kanilang tinutungtungan. Sabi po diyan sa verse number 8. Okay? And also, take note sa last phrase ng verse number 8. Dahil dito tayo medyo magtatagal. The Bible says, when he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel. Dalawang bagay po yan. Ano po? Okay? Yung last part, the Bible says, Moses said, when he set the bounds of the people. That means, yung mga inheritances nila ng mga sons of Adam, they are divided by God Himself. May mga boundaries. Kaya binanggit dyan, He set the bounds of the people, the boundaries of their inheritance. Ano po? So that is, ito po yung days of old na binabanggit ni Moises, that we should go back. Kasi sabi niya dyan, remember the days of old when the Most High divided the nation. So kailan ito? Kailan nangyari itong division of nations? Kailan nangyari yan? Makikita po natin sa early chapters ng Genesis. Pero bago natin puntahan, isettle muna natin itong last phrase ng verse number 8. Dahil merong sort of discrepancies dito pagdating po sa versions ng Bible. Ano po? Okay, so alam natin sa first phrase ng verse number 8, God divided the nations and their inheritance, and also He separated the sons of Adam. Sabi po diyan, ano po? Okay? So this will take us back as far as Genesis chapter 10. At alam natin, yung Genesis chapter 10, yan po yung table of nations when they were divided. Ano po? Pupuntahan natin maya-maya para maliwanag natin. Pero yan po yung premise ng verse number 8. Magkakaroon po ng discrepancies po dito sa last phrase when he said, when he set the bounds of the people. Sinong people ito? Yung mga nations. Okay? According to the number of the children of Israel. Ayan, ang meron tayong variant of the scripture. Ano po? Meron pong discrepancies diyan. Ito po yung another sabihin nating another
weakness po, another weakness of the King James Version. Ano po? Now, don't be misled. Tayo po ay pinalaki, tinuruan, mag-aral, at magpahayag ng salita ng Panginoon using the King James Version. At sa ating karanasan, majestic ang King James Version dahil yung coin organize ng mga salita niya ay when you are preaching a topical sermon, maganda po ang or when you are preaching a textual sermon, ay maganda po ang organization ng King James Version. Ano po? But having said that, ito po yung isang weakness ng King James Version. The Bible says, I am reading in the King James Version, of course, but ang sabi po dito, He set the bounds of the people according, tignan nyo ha, according to the number of the children of Israel. Ano po? Bakit sinabi natin may variant yan? Dahil, ilan ba ang number of the children of Israel na binabanggit? Obviously, Moses is talking about the 12 tribes of Israel. So 12 lang, ano po? 12 tribes lang ang Israel. But if we will go back to Genesis chapter 10, ang mga bansa na binanggit po doon sa Genesis chapter 10 are more than 12. More than 12. In fact, they are meron mga inulit doon, meron mga dinivide po doon ng bansa. But at least 70 nations mentioned in Genesis chapter 10. So having that in mind, and in Deuteronomy 32 verse 8, ang sabi po dito, God divided the nations according to the number of the children of Israel. So ibig sabihin yan, God divided the nations into 12 parts. Kung yan ang sinasabi dito sa verse number 8, that God divided the people according to the number of the children of Israel. Pero hindi, dahil 12 nga lang po ang tribes ng nation of Israel. But in Genesis chapter 10, there are 70 divided nations. Yan ang variant na sinasabi po natin. So, hindi na po akma, ano po. So, if we will read Deuteronomy 32 verse 8, in the eclectic version, ang pagkabigkas po dyan ay ganito, no po. Babasahin ko po dito sa aking isang gadget. Ang pagkasulat po niyan, ang tamang translation ng Deuteronomy 32 verse 8, last part po, ano po, ay ganito. He set the bounds of the people according to the number of the sons of God. Yung children of Israel in the King James, in the original Bible, it is the sons of God. Or in Hebrew, it is Beneha Elohim. Okay? Sons of God in English, not children of Israel. Okay? So yan po yung data na meron tayo. The King James says, God sets the bounds of the people according to the number of the children of Israel, which is illogical dahil 70 nga yung bansa doon sa Genesis 10, 12 lang itong tribes ng Israel. Hindi logical, ano po. Okay? But in the eclectic version, the Bible is clear. The Hebrew Bible is clear when Moses said he set the bounds of the people according to the number of the Beneha Elohim, or the sons of God. Hindi po children of Israel. Another contention natin is this: hindi pa po na-establish yung nation of Israel
noong Genesis, mula sa Genesis chapter 10. Wala pang nation of Israel noon. So walang foundation itong Deuteronomy 32 verse 8. Di mo pwede sabihin na God divided the nations according to the number of children of Israel kung wala pang nation of Israel noon. Di ba? Genesis chapter 10 pa lang yun eh. So wala. Opo. So the correct translation ought to be, He set the bounds of the people according to the number of the Beneha Elohim, or to the sons of God. So sino yung mga sons of God? Sino yung mga sons of God na binabanggit sa Deuteronomy 32 verse 8? You can refer that sa ating study sa YouTube channel natin, na napag-aralan na po natin 'yan. So there's no need for us to go back. Ano po, kung gusto niyo mapag-aralan yung Sons of God dito, ay search nyo na lang po doon sa YouTube channel natin, sa Theonomy channel. You can go there and study itong Sons of God na binabanggit po dito sa Deuteronomy 32 verse number 8. Okay, so Moses said sa verse 7, remember the days of old. So pupuntahan natin yung, babalikan natin yung as early as Genesis chapter 10. Kasi yan yung premise ng Deuteronomy 32, 7 and 8. Sabi niya, when the Most High divided the nations, when He separated the sons of Adam, kailan yon? Sa Genesis chapter 10. At Genesis chapter 10, wala pang Israel noon. Wala pang bansang Israel. Hindi pa nga tinatawag si Abraham eh. Wala pang nation of Israel. So, when He set, sa last phrase, when He set the bounds of the people according to the number of the children of Israel, is not the correct translation. It ought to be, He set the bounds of the people according to the number of the sons of God. Dapat ang nakasulat dyan. Yan po yung eclectic version ng Bible. Ano po? So, kung sons of God itong children of Israel sa verse 8, is logical dahil as I've said, sa napag-aralan natin itong sons of doctrine of the sons of God, malalaman ho natin that the nations were divided according to their number. Ano po? That study will take us as far as sa Daniel. Mababasa natin yan, yung doctrine na yan. And that is sanctioned by the Dead Sea Scrolls na natuklasan ng mga archaeologists ngayon. Ano po? Okay? So, we will go back as far as Genesis chapter 10 para malaman ho natin ito pong binabanggit ni Moses po dito. Ano po? Remember the days of old, sabi niya. Ano po? Remember the days of old. Babalikan natin itong verse number 9. For the Lord's portion is His people, Jacob is the lot of His inheritance. Ano ibig sabihin po dito? That Jacob is the lot of His inheritance. Dito sa verse number 9, nakita po natin that na sinasabi ni Moises dito na kaharap niya kasi yung bansang Israel dito, ano po, sa Deuteronomy. He is reviewing their history. Ano po? Nung sinabi niya, for the Lord's portion is His people, Jacob is the lot of His inheritance. Ano ibig sabihin po dito? Ibig sabihin, the nation of Israel is reserved, primarily taken by the Lord Himself. Jacob, Israel as the chosen nation, yung other nations that He divided, He gave them to the sons of God that they rule. Ito pong mga bansa sa paligid ng bansang Israel, ibig sabihin ay pagmamay-ari at nangangasiwa dyan yung mga sons of God. Ano po? Sino yung mga sons of God na yan? Mababasa nyo yan sa Daniel chapter 10, Daniel chapter 7, and Daniel chapter 4. Ano po? So balikan muna natin itong, puntahan muna natin yung, kasi binabanggit mo sa remember the days of old. Ang sabi niya, ano po? So we will go back para ma-confirm natin
na ito nga ay sinasabi ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 10. Ano po? Tingnan natin sa Genesis chapter 10. Sabi po ito sa Genesis chapter 10. Puntahan natin. Verse number ito yung Table of Nations, ha. Genesis chapter 10. Hindi na natin basahin lahat dahil ang haba niyan, ano po. So, there are 70 nations mentioned sa Genesis chapter 10. Okay, but if you go to the last verse 32, Genesis 10:32, sabi diyan, these are the families of the sons of Noah after their generations in their nations. Okay? In their nation, by these were the nations divided in the earth after the flood. Okay? So yan, maliwanag, ano po. Ang sinasabi ni Moses na days of old dito, na when God divided the nation, ito po Genesis chapter 10, ano po, na nangyari after the flood. Sabi po diyan, ano po, sa Genesis 10 verse number 32. So yan ang reference point natin. Nagkaroon ng worldwide flood, at ang sabi ng Panginoon sa kila Noah, he repeated the Edenic mandate. After the flood, he repeated the Edenic mandate dahil nagkaroon ng flood ng ang sabi sa Genesis chapter 7, ano po? Chapter 7 verse number, ito yung flood, po natin verse 17. Sabi diyan, the flood was 40 days upon the earth, and nagsimula ang flood, ano po, 40 days upon the earth, and also it lasted worldwide sa verse 24, and the waters prevailed upon the earth 150 days. So nagsimula yung flood, 40 days umulan ng malakas. The fountains were broke out from the earth, sabi po doon, and the windows of heaven were opened. Ano po, nagkaroon ng flood, 40 days na pag-uulan. At tumagal yung flood, sabi sa verse 24, Genesis 7, 150 days. Okay. Ayan, sa Genesis chapter 7. Pagkatapos ng flood, God repeated, ano po itong nagkaroon ng pag inulit ng Panginoon yung kautusan niya kay Adam. Ano po? Ibinigay niya kay Noah dahil namatay lahat ng tao, ano po. At inulit niya ito pagdating sa chapter 9, na nakita natin dito sa chapter 9 verse 1. And God blessed Noah and his son and said unto him, ito po yung repetition ng Edenic mandate, be fruitful and multiply and replenish the earth. Huwag niyo kalimutan yan dahil importante yan maya-maya, ano po, mapunta natin mamaya. Verse 1 and also verse number 7, sabi diyan, be fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth and multiply therein. Ayan, so after the flood, God repeated the mandate to replenish the earth, ano po. And then after sa chapter 10. So chapter 10, ayan, nakita natin. Verse number, napunta natin verse number 32. Nag-multiply ulit sila. Dumami sila ulit. And these are the families of Noah, their generations. And by this were the nations divided in the earth after the flood. Sabi po diyan, mana po. Okay? So nagkaroon ng tao ulit ng marami, and according to their nations, at yung kanilang bansa
ang kanilang lugar, ano po, na ibinigay ng Panginoon, the people were divided, ano, meron silang mga inheritance, ano po. Okay, so yan. Sa Genesis chapter 10 po yan. Ano po yan ang binabanggit. And then, pagdating sa Genesis chapter 11, tingnan natin sa Genesis chapter 11, nagkaroon ulit ng problema, ano po. Okay? Dito na nagkaroon ng input ng other sons of God na binabanggit po dito sa Genesis chapter 11 that amplified the corruption of earth, of men, ano po, dito sa planet earth, ano po, sa Genesis chapter 11. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa Genesis 11 verse number, by the way, verse number 6, sabi dito, and the Lord said, behold, the people is one, and they had all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Ano nangyari po dito? God saw the rebellion of men, ano po, inspired by the other sons of God that commingled with them, ano po, dito po sa land of Shinar, sabi sa verse number 2, at God came down to see the city and the tower and the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one. Bakit ayaw ng Panginoon na magkakaisa ang mga tao? Dito sa verse number 6. Behold, the people is one. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang pananaw ay hindi dapat ito. Sabi niya, hindi dapat ito. Ano po? Hindi dapat nagkakaisa ang mga tao. Sabi niya, bakit kaya? Bakit ayaw ng Panginoon na magkaisa ang mga tao? Sa Genesis chapter 11 verse number 6. Dahil ang kautusan niya, ano po? Ang kautusan niya sa Genesis chapter 10, anong sabi? Anong sabi niya kay Noah? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Sabi niya. And sabi ng mga tao dito sa Genesis chapter 11, ayaw namin sumunod. Sabi ng mga tao, gusto namin magkaisa. Ayaw namin maghiwa-hiwalay. Sabi nila, ano po. And so, God saw that the people, they are one, sabi sa verse number 6. And then, ang sabi ng Panginoon sa verse number 7, kita nyo ha, let us go down there and confound their language. Okay, let us go down. By the way, itong salitang sa verse number 7 na sino nagsasalita dito sa sinabi niya sa verse 7 na let us go down? Sino po ito? Ang Panginoon, ano po? Let us go down, sabi niya. And by the way, itong salitang let us dito, ito po yung pangatlo. Di ba? Pangatlo. Ano po? Pangatlong instance sa Genesis na sinabi ng Panginoon, let us. God in person, ano po, hindi lang siya mag-isa, He is announcing His plan to the planet Earth, ano po. Okay? Una niyang binanggit itong let us. Ito po yung kagandahan ng eclectic version, malalaman mo yung exact meaning ng salita ng Panginoon pag mayroong weird verses, ano po. Pag mayroong weird verses sa Bible, importante 'yan, ano po. Dapat marunong kang maghukay para malaman mo ano ibig sabihin ng Panginoon. Ano kagandahan niyan, ano po. Yung salitang let us dito, unang binanggit ito sa Genesis 1 verse number 26, where the Bible says, let us make man in our image. Okay? Now, obviously, God was not talking to himself. Hindi niya ina-announce yung plano niya na gumawa ng tao to his
to the Father and to the Holy Spirit. Hindi sinabi ng God the Father sa God the Son and God the Holy Spirit na let us make man. Hindi po. Bakit? Dahil God the Father and God the Son and God the Holy Spirit, they are co-equal. Kung ano alam ng God the Father, ganun din ang alam ng God the Son and God the Holy Spirit. So, useless ang announcement ng God the Father na sasabihin niya sa God the Son, let us make man. Siyempre, alam na ng God the Son yun, bakit i-announce pa niya? Illogical, di ba? Okay? So, ang kausap ng Panginoon doon sa Genesis 1:26 was not the Son and the Holy Spirit. It was the angelic beings. Ano po? He is announcing His plan to the angels, but the creation of man is exclusively by God Himself. He is just announcing the plan to the sons of God. Ano po? Sino yung sons of God doon? According to Job, were the angelic being. So, yan ang unang, that is the first mention ng salitang let us sa Genesis 1:26. He announced the plan to the angelic being, katulad din sa Deuteronomy 32 and Psalm 83, pupuntahan natin maya-maya. The second aspect ng sinabi ng Panginoon na let us, yung us ay dito po sa chapter 3. Ano po? Sa Genesis 3:22. Sabi ng Panginoon doon, behold, man has become one of us. Sabi niya, ano? Okay? Again, yung us doon ay referring to the angelic beings. Ano po? He is announcing another plan para po sa human race. At pangatlong instance binanggit ng Panginoon itong let us ay ito pong verse 7 ng Genesis 11 nung sinabi niyang let us go down there and confound their language. So bumaba ang mga angelic beings po dito and confounded the human race. He gave them languages. Ano po? So, ang parallel study po nito, Genesis 11, itong mga Sumerian manuscript magtuturo, magko-confirm that all of these languages around the world were given by the angelic beings. Ano po? Sa mga extra studies natin, yan ang sinasabi po dito, let us go down and there confound their language. So, sino ang bumaba sa Genesis 11? It was God. Sabi sa verse number 8, so the Lord scattered them abroad from thence from the face of the earth. Ano po? So, yan yung kanilang division. The division of nations. So, yung salitang let us dito, it was God is announcing His plan to the angelic beings, and the angelic beings implemented the plan of God to confound their language. Ano po? Yan yung pangatlong let us sa Genesis. At ang pang-apat na let us ay will take us as far as Isaiah chapter 6 verse number 8 nung sinabi ng Panginoon ano po nung pagtawag kay Isaiah ano po nung sabi niya when Isaiah saw the Lord sa Isaiah chapter 6 and such and such and such and the Lord says who will go for us? Who will go for us? And Isaiah says, here am I, Lord, send me. Okay, so yung us na yan is another set of study. But what we are saying dito sa Genesis chapter 11, ito po yung nangyari that God divided the nations according to their languages sa verse number 7 through the sons of God. Ano po? Yan yung sinasabi sa
Deuteronomy na nangyari, ano po. Okay? So, ang mga nangangasiwa sa mga bansa ay mga angelic beings. Sabi po diyan, ito pong mga angelic beings according sa verses, papupunta natin mamaya sa Daniel and other passages. Ito po. And after this, after God confounded the nations, ano po, anong susunod na nangyari? Siyempre, chapter 12 ng Genesis, ano nangyari dito sa Genesis chapter 12? It was the calling of Abraham. Ano po? Tingnan niya dito, ano? Genesis 12 verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make thee a great nation. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Again, tignan nyo, ano po? Okay, yung mga nations that were divided, they were given to the sons of God. Sila po ang nangangasiwa doon. Sabi po diyan sa mga verses, malalaman natin maya-maya. Pero pagdating dito sa Genesis chapter 12, ang sabi ng Panginoon, bahala na kayo diyan sa mga bansa. 70 nations ruled by the sons of God. Bahala na kayo diyan, sabi ng Panginoon. Okay, dahil ayaw niyong sumunod sa akin, bahala na kayo, bibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoon diyan. Ano po? Okay? That was the plan. At ang ginawa ng Panginoon, pumunta siya sa Ur of Chaldees, pumunta po dito at sa Genesis chapter 12, at tinawag si Abraham. I will go to Ur of Chaldees, I will call Abraham, and I will make him a great nation. Sabi niya sa verse number 2. Okay? I will make him a great nation. Ito na po yung pasimula ng the nation of Israel. Ano po? Okay? So yan. Yan yung sinasabi sa Deuteronomy. Balikan na natin yung Deuteronomy 32. Ano po? At kita natin dito yung verse number 7, 8 and 9. Sabi diyan, verse 9. Okay? For the Lord's portion is His people. Ayan, okay. Jacob is the lot of His inheritance. Ano ibig sabihin po nito? Nakita natin kanina that the nations were divided sa verse number 8. Opo. At they were given to the sons of God. But the Lord's portion, or Israel, sa verse number 9, His people, Jacob is the lot of His inheritance. Sabi diyan, ano po? So pinili ng Panginoon ang bansang Israel to be His chosen nation. Ayan. Okay? According to the number of the sons of God. Sabi po diyan, ano po, na tignan na natin yan kanina. Okay? So, puntahan na natin ito. Nandito na po tayo sa nation of Israel. Ano po? Pinili ng Panginoon ang bansang Israel to be, ano ang plano ng Panginoon dito? Sabi niya dito sa verse number 2, I will make thee a great nation. Sabi niya, ano po? Okay? Kanina sa aklat ng Genesis chapter 12. It was promised to Abraham that the nation of Israel will be great. They will carry His ordinances. So God called Abraham, and fast forward tayo, pagdating kay Moises, God had given them His laws. He instructed His 613 laws to Moses and had given to the nation of Israel. Ano po? Okay, nakita natin yan kanina. Ano po? Okay? So, fast forward tayo, nasa nation of Israel na tayo. Ano po? Pagdating sa ginawa ng Panginoon sa nation of Israel. Ano po? So, puntahan na natin itong 32, 15. Puntahan natin verse 15.
Verse 15, anong ginawa? Anong ginawa ng anong ginawa ng mga nation of Israel sa Panginoon? Malalaman natin dito. If you go down sa verse number 15, but Jeshurun waxed fat. Jeshurun was the another name, poetical name of the nation of Israel. Wax fat, kick, and thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with fatness. Then he forsook God, which made him, and lightly esteemed the rock of his salvation. Ano po? The nation of Israel forsook the Lord. Verse 16, they provoke him to jealousy with strange gods, with abominations provoke they him to anger. Verse 17, they sacrifice unto devils, not to God, to gods whom they knew not. Sabi diyan, ano ho? Ano ito? Ano ito? Ano ito? This is a confirmation doon sa tinabi natin kanina that the nations were divided and were given to the sons of God that ruled them. Kaya itong bansang Israel, hindi sila, iniwan nila ang Panginoon, sabi diyan sa verse number 16, at sumamba sila ng ibang Diyos. Sabi po dito sa verse number 17. Ano po? They forsook the Lord. Okay? So yan ang ginawa nila. Fast forward tayo. Puntahan natin yung tingnan natin yung chapter 7 of Deuteronomy, at ganun din ang nakasulat dito sa Deuteronomy 7 verse number 2. And when the Lord shall deliver you, ano to? And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them. Sabi dito, ito yung kautusan ng Panginoon sa bansang Israel na hindi nila sinunod, na nagalit ang Panginoon sa kanila, ano po. And utterly destroy them. Sabi diyan, and tingnan nyo ha, ito dapat yung sabi ng Panginoon gagawin ng bansang Israel sa kanila, sa mga bansa sa paligid nila, ano po. Okay? Yung ibang mga bansa may mga sariling Diyos na sinasamba, sabi ng Panginoon. Pero kayo ay sumamba sa akin. Dapat, sabi ng Panginoon. At huwag kayong, sabi yan, thou shall make no covenant with them. Yan ang pagkakamali ng bansang Israel. Kahit na sa ating kapanahunan, ano po, thou shall make no covenant with them. Huwag kang makipagkasundo sa mga bansa sa paligid mo, sabi ng Panginoon sa Israel, pero hindi nila sinunod. Okay? Chapter 7 yan, ano po. Ganon din binabanggit sa verse 16. Muna natin verse 16. Verse 16. Ang dami natin pinutan para malaman natin yung complete idea, ano po, ng binabanggit ng Panginoon dito, ano po. Verse 16, thou shalt consume all thy people which the Lord thy God shall deliver thee. Sabi diyan, thine eyes shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their God, for all will be a snare unto thee. So sabi ng Panginoon, kapag nakipagkasundo kayo sa kanila, magiging problema nyo sila. Sabi diyan, okay? So yan yung kanilang pagkakamali, ano po. Also verse number 25, maraming verse po sa verse hanggang verse number 25 yan eh. Okay, hanggang verse 25. Ano po? Pero natin puntahan. Also, ganun din sa chapter 12. A lot of these commandments ng Panginoon na huwag makipagkasundo ay marami po sa book of Deuteronomy chapter 12 verse 2 and 3. Ye shall utterly destroy all their places wherein in the nations which shall possess
serve their gods upon their high mountains, upon hills, and under every green tree. And ye shall overthrow their altars, break their pillars, burn their groves with fire, and ye shall hew down their graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place. Sabi diyan, ano po? Okay? Pero hindi nila ginawa, ano po? Ganun din sa chapter 20, Deuteronomy 20 verse number 16. A lot of these verses na sinabi ng Panginoon, ano po? 20:16 hanggang 18. Ayan, makikita natin, ano po? Okay, ano to? Verse number 18. That they teach you not to do their abominations which they have done to their gods, so should ye sin against the Lord your God. Sabi diyan ni Moises. So, makita natin dito na ang bansang Israel ay hindi sumunod sa Panginoon. Look at the book of Judges chapter 2 verse number 1. Ano po? Dito sabi 1 and hanggang 4 dapat ito eh. Sabi dito, an angel of the Lord came upon Gilgal to Bochim and said, I made you to go out of Egypt and have brought you unto the land which I swear to your fathers, and I said, I will never break my covenant with you. At ang kautusan ng Panginoon, sabi sa verse 2, ye shall make no league with the inhabitants of the land. Ye shall throw down their altars, but ye have not obeyed my voice. Sabi diyan ng ating Panginoon, ano po? Okay? So maliwanag, huwag kayong makipagkasundo sa mga bansa na yan. Pero hindi sila sumunod sa Panginoon. So dito makikita natin yung rebellious attitude ng bansang Israel sa Panginoon. Ano po? Being a chosen nation and yet they rebelled. At tignan din natin anong binanggit ng Panginoon dito sa Exodus 23. Exodus 23 ay makikita natin verse 32. Sabi sa verse 32, let me read, listen na po. Thou shalt make no covenant with them, nor their gods, dahil they shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare unto thee. Sabi diyan. So alam naman natin kapag ang bansa Israel nakipagkasundo sa mga bansa sa paligid nila, nagiging polluted sila. Ano po? So the nation of Israel turned their back from the Lord. Ano po? They rebelled against the Lord. So a lot of these verses magpapatunay, ano po? Also Numbers, the book of Numbers, chapter 33. Ganito rin ang binabanggit eh. Numbers 33 verse number 32. Ay, 32 ba yan? Numbers 33:52. Ayan, sa 52 sabi ito ng Panginoon sa kanila, ano po? Ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy their pictures, destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places. And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein, for I have given you the land to possess it. Sabi dyan, ano po? Okay? Pero hindi nila sinunod, mga kapatid. So maraming mga verses pa na magpapatunay na anong ginagawa nila. Meron silang hindi nila sinunod na ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Okay, so nasaan yung chart natin? So if you go to our chart natin,
dito makikita natin that uh, uh, yung world view sa Deuteronomy 32 po, makita natin na the nation of Israel ought to be the chosen nation out of the 70 nations of Genesis uh, chapter 10. Kita natin yan kanina. You go sa ating chart natin. At nandito na tayo sa nation of Israel in rebellion. Nakita natin kanina. Ano po? Puntahan natin itong marami pang verses na pupuntahan na mahalaga. Ano po? Puntahan natin itong tingnan natin ha sa aklat ng Psalm number 82. Okay? Punta natin sa Psalm 82. Psalm number 82. At ganito ang sinasabi sa Psalm 82 verse number 1. This is the confirmatory sa nakita natin sa Deuteronomy 32 that God divided the nations according to the number of the sons of God. Ano po? Okay? Not to the nation of Israel, not according to the children of Israel. Ano po? Sa King James natin. Psalm 82. God standeth in the congregation of the mighty, He judges among the gods. Sabi po diyan, ano po? Ano po ito? Ito po yung judgment ng ginawa ng Panginoon sa Genesis chapter 6 when the other sons of God, when the fallen angels rebelled against God and commingled with men. Ano po? He judges among the gods. Sabi po diyan, God standeth in the congregation of the mighty. He, God Himself, is judging among the gods. Sino yung mga gods po dito? Yung mga other sons of gods, ano po, na in rebellion sa kanya. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sa kanila? Sa verse number 7. Verse 6, Ye are gods, and all of you are children of the Most High. So itong mga sons of God dito, tinawag na children of the Most High. Ibig sabihin yan, lahat ng angelic beings ay mga sons of God dahil they are the direct creation of God. Ano po? Direct creation sila, so they are called the sons of God. Ano po? Okay? Adam also was called the son of God dahil he was directly created by God. So, ito yung mga angelic beings, ano po, ye are gods and all of you are children of the Most High, referring to the angelic being in rebellion sa Genesis chapter 6. At ang judgment ng Panginoon sa verse 7, but ye shall die like men and fall like one of the princes. Sabi diyan, ano ho? Kung itong children sa verse number 6 ay mga tao, bakit binanggit sa 7 na ye shall die like men and fall like one of the princes? Sino tong princess na binabanggit dito? He is referring to the old serpent, ano po? Si Lucifer, ano po? Si Satan, ano po? Malalaman natin 'yan maya-maya. So, ito po yung another confirmatory sa Psalm 82 that Deuteronomy 32 yung God separated the nations and divided them according to the number of the sons of God. Ito po 'yon, mga kapatid. Okay, nakita natin 'yan po. The angelic being in rebellion sa Genesis chapter 6 was judged dito po sa Psalm 82. Okay? At sa Psalm number 89, ganun din binabanggit sa Psalm number 89. Psalm 89 verse number 5, tingnan nyo ha.
Sabi dito, all the heavens praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. O, tingnan nyo, again, another weakness ng King James ito. Ano po? Ang pinapag-usapan sa verse 5 is in the heavens. Pero pagdating sa last phrase, congregation of the saints. Anong congregation of the saints ito? Sabi ng isang komentary, yan ay mga Jewish congregation. Hindi pwede. Paano nagkaroon ng mga Jewish congregation sa langit? In the heavens nga pinapag-usapan eh. So the congregation of the saints dito, in the eclectic version, this is written as the Beneha Elohim din. Ano? Thy faithfulness also in the congregation of the mighty, in the sons of God, sabi dyan. Ano ho? Kaya nga, verse number 6, who in heaven can be compared unto the Lord? Ibig sabihin niya, ng Panginoon natin ay nag-iisa, walang comparison. He is unique. Who among the sons of the mighty, again, another weakness of the King James Version, sons of the mighty or sons of Beneha Elohim in Greek, ano po, can be likened unto the Lord. Again, another weakness of verse 7, God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Anong assembly of the saints dito? This assembly is in heaven. Ano? So, this is again the Beneha Elohim, the sons of God. Ano po? Okay, na binabanggit po diyan, ano po, sa Psalm number 89. At hanggang sa verse number 8, tingnan niyo ha, sa verse number 8. O Lord of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee. Ayan yun. Okay, so he is referring to the sons of God na nakapaligid sa Panginoon. Ano po? Sabi diyan, ano po? At itong Psalm 89, ang ginagawa ng Panginoon dito, this is an utterance protecting the Davidic kingdom. Basa natin yan sa verse 34. By context, nasa verse 34 sabi diyan, ano po? My covenant will I not break, nor alter the thing that I gone out of my lips. Once I have sworn by my holiness that I will not lie unto David, his seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. Ayan, so he is declaring, he is governing na ito pong nation of Israel, kahit na sila ay nagrebelde sa Panginoon, ay they carry the favor of the Lord. They will be preserved forever. Yan yun po yung Psalm 89. Ano po? Another confirmatory passages doon po sa Deuteronomy 32 that the separation of the sons of Adam is in line according to the number of the sons of God, sabi po doon, not to the children of Israel. Ano po? Okay, so nakita natin diyan, ano po? Also, puntahan natin yung Daniel chapter 7. Ganito rin, pareho rin ang binabanggit, magkakatugma sila mga kapatid, ano po? Sa Daniel chapter 7, binabanggit dito, verse number 9, gina natin verse number 9. Okay? Ano to sabi dito? Again, this is again a declaration ng Panginoon, ano po, dito sa Daniel 7 verse 9 hanggang 14 actually. I beheld and till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit. Sabihin na natin, God the Father yan. Whose garment was white as snow, and his hair is red like a pure wool. His throne was a fiery flame, his head was a burning fire, and fiery steam, sa verse number 10. 1,000 and 1,000 ministered, 10,000 and stood before him. The judgments were set, and the books were opened. And, ang sabi po dito sa hanggang verse, ano ito?
hanggang verse 14. Hanggang verse 14. Hanggang verse 14, ano po. Okay? Ayan. Verse 13, no? Actually, verse 13. I saw in the night vision and beheld one like the Son of Man. Ayan na yung God the Son. Siyempre. Came with the clouds of heaven. Came to the Ancient of Days, or God the Father. And they brought him, the Son of Man, near before him, the Ancient of Days. Okay? Ang Panginoon dito. Kasi sabi sa verse 14, was given unto him dominion, glory, kingdom, that all people, nations, and languages shall serve him. And his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Okay? So, ano itong Daniel chapter 7? Anong pinapatungkulan po nito? Pinatutungkulan po nito yung progression ng apat na kingdoms, ano po, the four kingdoms sa book of Daniel, namely Babylon, the Medes and the Persians, the Grecians, and the Roman Empire, ano po. Okay? They were determining their inception and their fall, ano po, dito po sa Daniel chapter number 7, ano po. At lastly, another place dito po sa Daniel chapter 10 verse number 13. Kita natin dito. Ito yung mga divine council, ano po. 10 verse number 13. Ito makikita natin. Another confirmatory sa sinabi natin kanina sa Daniel sa Genesis chapter 11, that the nations were divided and angelic beings were set to rule them. Sabi dito, ano po. Okay? So, the nation of Israel was ruled, malalaman natin mamaya kung sino. Pero ang mga bansa sa paligid nila, they were also governed by the fallen sons of God. Verse 13 ng Daniel 10. But the prince of the kingdom of Persia, yan na, yung prince, ano po, prince of the kingdom of Persia, okay, withstood me 21 days. But lo, Michael, another prince of the Most High, one of the chief princes, ayan, okay. So alam na natin yung pag binanggit yung princess dito sa Daniel, Daniel is referring to a higher entity, an angelic being, came to help me, and I remain with the kings of Persia. Sabi diyan sa verse number 13. Verse 21. Tingnan niyo sa verse 21, ha. But I will show thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things, but Michael, your prince. So, sino ang protector ng nation of Israel? It was the Archangel Michael. Sabi dyan, ano po. At doon sa verse number 13, nakita natin na protector ang nangangasiwa sa kingdom of Persia. Meron din. At sa kingdom of Grecia, meron din. Ano po, okay? This is also confirmed sa chapter 12, verse number 1. At that time shall Michael stand up, a great prince, which standeth for the children of thy people. Ayan, okay? So, ang protector ng bansang Israel is si Archangel Michael himself, mga kapatid. So, asan na tayo? Ibig sabihin, dito makikita natin, mga kapatid, asan na yung chart natin? Pakita natin yung chart natin. Okay, asan na yung chart natin? Ito. Okay. Ito sa chart natin. Ayan. Okay, so kita natin, maximize nga natin.
chart natin. So, in Deuteronomy 32, when God divided the nations, yung mga nations sa Genesis chapter 11, they were given to the fallen sons of God. But the nation of Israel, sabi diyan sa Deuteronomy 32 verse 9, is the Lord's portion. Siya ang nangangasiwa sa bansang Israel. Siya ang protector ng bansang Israel, mga kapatid. Ano po? Okay? So, fast forward tayo sa chart natin. Dito po sa New Testament. Ano po? Una natin sa New Testament. Sa Matthew, sa aklat ng Matthew, chapter 28. Sa Matthew 28, ito yung surprise na inaabangan ng bansang Israel, dahil pagdating dito sa Matthew 28, ano po, pagdating ng Panginoon, they rejected the Lord as Messiah, at yung lahat ng mga nagsisampalataya sa Panginoon, anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Okay? Verse number 18. After he had risen from the grave, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ano po? Jesus came unto them and saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ayan. Okay, haliwag dyan. All power is given unto me in heaven and in earth. He is referring to, na yung chart natin. Ayan. Sa chart natin, all power is given unto the Lord Jesus Christ in heaven and in earth. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa sa Genesis chapter 11 na nagrebelde sa Kanya, okay, kasama dyan ang bansang Israel, ano po, they are to be ruled by the resurrected Lord sa pamamagitan ng inception ng New Testament Church. Ano po? So makikita natin dito, all power is given to me in heaven and in earth. Sabi sa Matthew 28 verse number 18. Ano po? At pinatutuhanan niyan papaano, ano po? Pinatutuhanan niyan ng sa last book of the Bible, sa Revelation chapter 1. Natin sa Revelation chapter 1 verse number 18. Ano sabi dito? Ano po? Chapter 1 verse number 18. Okay. I am he that liveth and was dead. Behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. Sabi dyan. So ito makikita natin maliwanag sa Revelation 1:18. Nung namatay ang Panginoon, He went down to the deepest part of the earth, and He had taken the keys of hell and death. Sabi dyan. Kinuha niya yung kapangyarihan ng hell and death from Satan himself. At kaya sabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth. So ano ang mandate ng Panginoon sa atin? Ano ang mandate ng Panginoon sa atin? Tingnan nyo sa pagpuntahan natin itong Acts chapter 2. Ano ang mandate ng Panginoon sa atin, mga kapatid, sa Acts chapter 2? Acts chapter 2, makikita natin po dito, verse number 9 and 10. 2 verse 9 and 10. Tingnan nyo ha. Acts chapter 2 verse 9 and 10. 9 and 10. Ayan. Kasama 11. Ano po? Ayan. Kasama 11. Acts chapter 2 verse 9, 10 and 11. Kung mapapansin niyo yung mga bansa diyan sa Acts chapter 2, magmula Parthia, Medes, Elamites, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Libya, Cyrene, Rome, Crete hanggang sa Arabia. Okay?
kung mapapansin nyo yan, ano po, lahat ng mga bansa na yan po yung mga bansa na disinherited doon po sa aklat ng Genesis chapter 10. Kung mabalikan nyo mamaya, ano pa sa inyong pag-aaral. Sa Genesis chapter 10, yung Table of Nations, they are all covered dito sa Acts chapter 2. Ano ang meron sa Acts chapter 2? It was the proclamation, the worldwide proclamation of the gospel of the Apostle Peter. Ano po? Okay? Na sinimulan po dito. Na ang sabi ng Panginoon sa chapter 1 verse number 8, okay? Katulad na meron siyang kapangyarihan in heaven and earth, the Lord Jesus Christ hath given also a power to the saints, to the believers, to the church, to go unto the uttermost part in the earth, from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, na binabanggit ho dyan. Ano ibig sabihin po dito? Ano ang plano ng Panginoon dito? When God disinherited the 70 nations in Genesis chapter 10, dito po sa Acts chapter 2, the Lord Jesus Christ is taking back the nations from the fallen sons of God. Ano po? Okay? At surprisingly, ito po yung sinasabi nating signal ng coming of the Messiah. Kapag gusto ng mga Kristiyano na lumapit at papalapit na ang pagdating ng Panginoon, ay nandito po nakasalalay yon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse number 14, ano sabi niya sa Matthew 24:14? Tignan nyo ha. Ito yung pinapag-aralan natin, ito yung signal ng nearness of the coming of the Lord sa Matthew 24:14. Sabi niya, ito po, basahin natin. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations. Then what? Then the end shall come. Ayan, okay. So kung gusto nyong lumapit ang pagbabalik ng Panginoon, ito ang ating dapat gagawin, mga kapatid. Ano po? So, ye shall receive power after that the Holy Ghost will come upon you, and you shall be witnesses in Jerusalem, Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Sabi po diyan, mga kapatid. Ano po? Kailan nangyari ito? Kailan nangyari po ito? Tingnan natin yung chart natin. Meron ko papakitang chart ito. Ano po? Okay, maximize natin. Yan. Okay. Kailan nangyari ito? Sa Acts chapter 2, nagsimula yung gospel sa Jerusalem. And then sa Acts chapter 8, ito ay summary lang sa Acts pero overview natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, go to the uttermost, from Jerusalem unto the uttermost part of the earth. Sa Acts chapter 2, the gospel was preached. In Acts chapter 8, the gospel was preached in Samaria, at sa pamamagitan ni Philip at saka itong Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8 tumanggap sa Panginoon, umuwi sa Ethiopia, nag-preach ng ebanghelyo ng Panginoon. Sa Acts chapter 9, the Apostle Paul was saved, was called to preach the gospel unto all nations. Ginawa ni Apostle Paul yan as prophesied sa Isaiah 66. Ginawa ni Apostle Paul yan sa Acts chapter 9. Sa Acts chapter 10, nagkaroon siya ng missionary journeys to the nations sa Acts chapter 11 and Acts chapter 19. At hanggang Acts chapter 20, pumunta siya sa Spain. Okay? So, pumunta sa Spain. So,
Kung titingnan natin yung chart natin, ito po Spain, ano po ito? Ito po ang Spain. Nasaan na ba yung Spain? Ito ang travel ng gospel. Ano po? Ito po ang Jerusalem. Lahat ng mga nations na binanggit sa Genesis chapter 10. Tingnan niyo po, nandito po lahat 'yan. Ano po? Nandito lahat 'yan. Lahat 'yan. Lahat yung 70 nations in Genesis chapter 10. Nandito po, ano po? At ang sabi ni Apostle ng Panginoon kay Apostle Paul sa kanyang church, ano po? Ikalat nyo ang aking ebanghelyo sa lahat. Ano ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon ng Panginoon, hindi lang siya interesado sa bansang Israel. Yung mga bansa na pinangangasiwaan ng mga fallen angels ay kanyang babawiin sa pamamagitan ng proclamation of the gospel. At ang Spain, si Apostle Paul went into Spain, dito yon. Yan. Ayan, pinakadulo, Spain. Yan ang una niyang pinuntahan, and then he went to Rome, and then he died. Ayan. Ano po? Yan ang plano ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang church, mga kapatid. Ano po? Yan ang kanyang proclamation from Jerusalem unto the uttermost part of the earth. So ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung mga bansa na nagrebelde sa Kanya ay Kanyang babawiin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano po? So paano gagawin ng Panginoon yan? Sa pamamagitan natin. Ano po? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung mga bansa na ang nangangasiwa dyan ay mga anghel, yung mga anghel ay ikukulong na sa impyerno at papalitan sila. Papalitan sila. Sino ang papalit sa kanila? Sino ang papalit? Ito ay mangyayari sa millennial kingdom. Sino ang papalit sa mga angelic beings? Tingnan natin, matapos na po tayo. Sino ang papalit sa kanila? Acts chapter 2, Luke chapter 22. Luke chapter 22. Ang sabi kasi ng Panginoon sa Luke chapter 22, mga kapatid, pakinggan niyo po, ito po yung plano ng Panginoon sa atin. Lahat ng mga nakakilala sa Kanya, ganito ang Kanyang gagawin sa pamamagitan natin. Ano po? Kaya kinakailangan mag-aral tayo ng salita ng Panginoon para alam natin paano papangisiwaan ang mga bansa sa millennial kingdom. Luke 22:29. And I appoint unto you a kingdom. Ayan, wala nang mas maliwanag dyan. As my Father had appointed unto me. Ang sabi ng Panginoon, di ba? That ye may eat and drink at my table in my kingdom and sit on the thrones judging the 12 tribes of Israel. Ano po? So, anong plano ng Panginoon? Ang plano ng Panginoon, babawiin niya yung mga bansa na nagrebelde sa Kanya dahil lang mga nangasiwa ay mga fallen angels. He will imprison the fallen angels and He will replace them with the believers. We will reign with the Lord Jesus Christ. Sabi po dito, ano po mga kapatid, sa Luke chapter 22. At let me read for you Revelation chapter 3. Ganito ang binabanggit, mga kapatid. Sa Revelation chapter 3. Tapos na po tayo. Verse number 11. Listen dito po sa verse 11. Behold, I come quickly. Hold fast that which thou hast. Let no man take thy crown. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Let no man take thy crown. He is promising to the believers rulership with His kingdom. Paano natin pangangasiwaan ng kaharian ng Panginoon kung hindi natin alam ang Kanyang batas? Kaya dapat pinapag-aralan ho natin ang Kanyang batas. Ano po?
Ang mga Kristiyano, ang alam lang batas ng Panginoon, yung 10 utos. Pero hindi lang po sa 10 ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon sa aklat ni Moises, sa in the Torah, sa mga Hebrew, there are 613 laws of Moses. Ano po? Kinakailangan malaman natin lahat yan para alam natin pangasiwa ng kanyang kaharian, mga kapatid. Verse 21 also, binabanggit, ang sabi dito, pakinggan natin, to him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne, even as I have also overcame and sat down with my Father in his throne. So, sino mga ngasiwa sa kaharian ng Panginoon? Chapter 5, verse number 10. Anong sabi sa chapter 5, verse number 10 ng Revelation? And has made us unto God kings and priests, and we shall reign on the earth. Sino-sino mga to? Ito ba yung mga taong nakakilala sa Panginoon, mga kapatid? Ano po? So, ang plano ng Panginoon sa atin, malaki. Ano po? We will replace the angelic rulership na nangangasiwa sa bansa. Chapter 11, verse 15 ng Revelation. Ano sabi sa chapter 11? Verse number 15. Ganito po. Verse number 15, nakapuntan natin. Ano sabi? And the seventh angel sounded, and there was a great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Hanggang ano yan? Hanggang chapter 20, verse number 6. Ganun din binabanggit. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection, and on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Tayo ay maghahari kasama mo. Hindi lang 1,000 years yan. 1,000 years is a ito is not literal years ho yan, no? We will rule with the Lord Jesus Christ world without end. Chapter 22, verse number 5. Ano sabi diyan sa verse number 5? Ito sabi, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign. How long? Hindi lang 1,000 years yan. Forever and ever, sabi po dyan, mga kapatid. Ano po? So, in totality, ano ang plano ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Ano ang plano ng Panginoon sa atin, sa lahat ng mga nakakilala sa Kanya? Ano daw ang nasa naka reserba sa atin, kumbaga ano naka-reserba sa atin? Ano naka-reserba sa atin? Ano ang nasa kaisipan ng Panginoon? Titingnan niyo yung ating chart natin sa pagtatapos natin. Ano po? Okay. Ang Panginoon dito ito yung mga children of God sa gitna, yung mga angelic beings nasa baba. Ayan ang plano ng Panginoon according sa lesson na napag-aralan natin ngayong umaga. We will be judging angels, sabi ni Apostle Paul. So dito nang galing yung theology ni Apostle Paul na sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6. Ano po? Now we will be judging angels. Ano po? We will reign forever and ever. We will replace them. Basically yan ang ibig sabihin ng ating
Panginoon. Ano po? So, bilang mga nakakilala sa Panginoon, yan ang nasa future natin, mga kapatid. Ano po? Yan ang pinakahihintay natin. Ano po? Kaya kinakailangan siguraduhin natin tayo po ay nakakilala sa ating ah, sa ating Panginoon. Kinakailangan siya ay nasa ating kaisipan, nasa puso natin siya, ano po. Okay? So ito ang ating pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral natin. Nawa makakasama ko kayo ulit. Makakasama namin kayo sa susunod na pag-aaral po natin sa kanyang banal na salita dito po sa ating Theonomy channel. And may God bless you sa mga nasa YouTube natin. Ganon din po sa mga nasa Messenger po and other platforms po natin.